Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin mga tambay. Ito pong huling salita na po, mga tambay, o huling speech ng isang tamba na tinatawag na tambaluslos ng Vice President mga tambay. Ang kanya pong pagbibitiw bilang Speaker ng Kamara. Siyempre, mga kabayan, ang papalit po ay siyempre sila rin po at ang Pangulo rin po ang namili mga tambay. Ito po sa katauhan po ng isang Representative D mga tambay ng I think Isabela mga kababayan. Ang tanong, ang papalit po bang Speaker ay kasing issue o kasing talamak din kaya ang mangyayaring korupsyon, liderato ng bago speaker, katulad po na nangyari na mahigit 3 taon, sa liderato po ng isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President, malalaman po natin yan mga katambay. Kung ang pinalitan at ang pumalit, mga kababayan, ay parehas din kaya, mga kababayan. Pero pakinggan po muna natin ang talumpati po ng tinatawag po na pinaka umano na worst at grabing korap na naging speaker daw umano sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe, mga kababayan. Pakinggan po natin ang speech po na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, apat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the present. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity
and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it, a humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure. There's a reason Chevy is Kailangan po natin mga tambay. America. Tuloy po natin. Nagkaroon lang po ng commercial mga tambay. Ibang klase po mga tambay, ano? Ibang klase. Ito po, natapos na po ang commercial mga tambay. Ibang klase po na ang dangal at dignity ng isang speaker mga tambay. Lalabas naman po ang katotohanan. Hindi po ba? Lalabas ang katotohanan pag wala na kayo sa kapangyarihan, lalo ang iyong pinsan na tinatawag na bangag. Stronger than ever before. Di po ba? Magdamo nga salamat, ayong nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Ba, palakpakan ha. Grabe. Session suspended. Palakpakan mga tambay. Palakpakan. Palakpakan po ang mga tinatawag umano na mga crocs. Ang kasama po ang matatandang buhaya umano mga tambay. Napakarami pong napakatatanda na pong buhaya umano sa Kongreso. Ayan po, mga kabayan, nagbitiw na po, nag-step down na po ang speaker, ang kanyang speech mga tambay. May dignidad. At talagang para sinasabi niya ng binuong komisyon ng presidente para maging patas at walang kikilingan mga tambay at magkakaroon ng maayos at patas na investigasyon dahil siya po mismo ay nasa sangkot ng kanyang pangalan, ay siyempre po ay siya ay nag-step down para para nga naman pati siya ay masama sa parehas na investigasyon mga kababayan. Ang tanong natin, kailan naman kaya magiging patas mga kababayan ang investigasyon nila umano? At ang tanong, ano po mga dangal at dignidad ang meron ng isang tambaluslos, mga kababayan? Kung talagang walang usok, di ba? Walang apoy. Kung walang usok, walang apoy. Natambay. Kung talagang maayos ang iyong paglilingkod bilang speaker, wala pong isyong lalabas. At walang USB na lalabas na hawak ni Toby Tiangco. At wala pong makikita ang taong bayan na paglago at pagdami, ubod ng dami ng iyong kayamanan. Hindi po ba? Napakarami. At napakaraming investigasyon ang dapat gawin sa inyo. At ang iniintay na lang po ng taong bayan ay kailan kaya susunod na mag-step down din katulad ng ginawa ng speaker na tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Ang isa naman pong may issue rin ng pulburon at coke. Kailan kaya magkakaroon po at kailan kaya mag-step down ang sinasabing bangag umano? Para po maimbestigahan din ng patas at walang kinikilingan. Kailan kaya ito magpinsan? Nag-step down na isa di ba? Sana naman po, dumating naman po sa lalong mabilis para po maimbestigahan silang lahat, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya talagang parang ano po, no, di ba? Palakpakan! Gagaling! Magagaling. Talagang proud na proud pa, mga tambay. At talagang parang ang umalis po, mga kababayan, ay talagang pinalakpakan nila. Parang galing-galing at ubod ng galing ang nag-step down po, ang bumaba na speaker, mga tambay. Talagang proud na proud. Siyempre, magiging proud naman po talaga ang mga matatanda at napakarami pong buhaya umano sa Kongreso na sinasabing yan daw po ay bahay ng mga Pilipino.
Ibang klase po yan. At naglilingkod daw po sila para sa mga Pilipino. Itong mga hinayupak na ito. Pero ang paglilingkod naman po ay para lang po sa mga sarili nila. Kaya nga nagsisiyaman sila eh. Ang gaganda ng buhay, may mga bahay pa raw yan sa ibang bansa, di ba? At may mga sarili pang mga chopper, may mga private jet pa, may mga yacht pa. At napakagaganda pa ng mga luxury car niyan. At mga, siyempre, isang damukal na ari-arian po sa labas, sa lalong-lalo po sa ating bansa. Hindi po ba? Mga asindero po yung mga tao na yan. Kaya nga po naglilingkod nga po sa taong bayan yan eh. At yung sinasabing mga Crocs, matutuwa talaga yan, palakpakan yan. Bakit? Salamat, Speaker! Pinayaman mo kami lahat. Palakpakan talaga yan. Isang damukal ang binigay mo sa amin biyaya, Speaker. Maraming salamat, Speaker. Dahil 3 taon mahigit kami nagpasasa at talagang kumita ng isang damukal na komisyon. Lalong-lalo nung ikaw ay magi-speaker. Umano. Kaya palakpakan po. Dahil nga po, boundary na sila. Kumbaga sa ikaw ay naghahanap buhay na isang taxi o sinasabing Grab. O, di ba? Kailangan mong kumita at may boundary ka para sa pambayad mo sa sasakyan mo. Hindi mo ba? At kung nagmamaneho naman tayo ng jeep, di ba? Kailangan natin mag-boundary. Itong mga congressman, itong mga matatanda at napakaraming buhaya, magnanakaw na politiko sa ating bansa umano, ay boundary na po yan. Boundary na. Dahil nga nakapag-ipon na po ng sobra-sobra yan. May mga bahay na nga yung iba dyan eh. Sa ibang bansa eh. At sinasabi nga, baka nga sa Cayman Island, meron na rin po silang depositor na nakadeposito na po ang kanilang mga ninakaw umano. Ayon po yan sa ating kababayan na nag-comment. Mga Cayman Island, mga kababayan. Isa lang yan. Kaya yan po mga tambay, ang ubod at galing na speech, ang speech ng ang speaker na nag-step down. Talagang may dignidad. Talagang maipagmamalaki mo ang kanyang pagkatao na malinis. Mga kabayan, sobrang linis at puro paglilingkod lang ang ginawa ng kanyang panunungkulan bilang isang representative po ng Leyte at naging speaker ng bansa. Talagang napakaganda at maipagmamalaki mo, mga kababayan. Kaya nga po, talagang pinagmamalaki siya ng mga buhaya umano sa Kongreso. Talagang proud na proud. Pero ang mga Pilipino, mga kababayan, subukan niya lang lumabas, mga kababayan, nang walang bodyguard sa lansangan, mga kababayan. Subukan niya lang at doon niya malalaman yung kanyang dignity at galing mamuno sa taong bayan. Lalong-lalo na po kung pupunta pa siya ng Mindanao, mga kababayan. Doon niya ipakita na napakagaling niya speaker. Dahil una-una, sa pagbabudget nila, talon-talo sa proyekto ang ginawa nila ng 3 taon sa Mindanao. Yung malalaking big ticket project ay hindi po nila halos pinondohan sa Mindanao dahil sa galing po ninyang speaker. Kaya nga po nangyari, chinachap-chap nila ang budget at sila na namimili kung kaninong kaalyado nila ibibigay ang proyekto, mga kababayan. Napakagaling niya pong speaker. Kaya nga po sinasabi natin, kung talagang magaling ka, puntahan mo ang buong Pilipinas at makita mo ang hinaing at galit ng mga Pilipino sa iyo, tamba, mga kababayan. Ganyan po. Hindi naman po lalabas yan. Dahil alam naman po niya sa sarili niya yon na talagang mas marami ang galit sa kanila, mga kababayan. Iilan-ilan lang naman po yan ang matutuwa sa kanya. Na lalo-lalo na yung pag-aari niya ng media, yata. Tuwan-tuwa sa kanya yan dahil kumikita sa kanya. Hindi po ba? At yung mga nakikinabang. Yan po mga tambay, maraming salamat po. Yan po ang huling speech ng speaker, mga kabayan, na nagmamalaki at talaga may dangal na siya po yung nag-step down. Maraming salamat po sa nakagusto. At syempre, bago po tayo magtapos, mga kabayan, darating naman po yung panahon. Yung tamang panahon, speaker, at tamang investigasyon ang hinahanap namin. Hindi po ang investigasyon ngayon. Ang investigasyon ngayon, malabo po sa sabaw ng pusit yan. Hindi po ba? Komento ko po. Ang iniintay po ni Kamanong, yung tamang investigasyon. Lalong-lalo po pag ang magpapaimbestiga na ay ang isang BP Sara Inday Duterte. Si Inday Sara.
Yan na po ang tunay na investigasyon kasi mismo siya, alam na alam niya ang ginawa ninyo ni Saldico. Hindi po ba mga kababayan? Hintayin mo yan, darating yan. Kaya nga sinasabing karma, ang karma ay dumarating. Kaya nga lang, nagtagal pa sa inyo dahil umabot pa ng 3 taon mahigit. Hindi po ba mga kababayan? Thank you po sa mga gusto po ng Tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat din po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sila sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. At syempre po mga kababayan, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan mga kababayan. At syempre po, ganun din po mga kababayan, tayo po ay magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Konting tiis na lang po. Malapit na po dumapo ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. Paalam. Bye-bye.